Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Karanasan ito ni Jason. Walang eksaktong lugar. Probinsya ng Mindoro. May isang binatilyo na nagsasalok ng tubig sa gilid ng ilog kung saan naroroon ang isang bukal. Ito ay pinagkukunan ng tubig inumin sa buong baryo. Matapos niyang makapag-ipon ng tubig ay nagpasya muna siyang maligo dahil na rin sa sobrang init ng panahon. Ang ilog na iyon ay hindi naman gaanong kalakihan. Ilang minuto nga lang ay mararating mo na ang kabilang pangpang. At ang pinakamalalim na bahagi ay gadibdib lang ang lalim para sa isang pangkaraniwang tao. Habang ninanamnam ng binatilyo ang lamig ng tubig at paulit-ulit na lumangoy, ay may biglang kumagat sa kanyang mga paa at mabilis siyang hinila hanggang sa naglaho ng tuluyan. Sa malayong baryo ng isang bayan sa Mindoro, may isang gwapong binata na kilala sa pangalang Jason. Anak ito ng simpleng pamilya. Subalit, kinaiinisan naman siya ng mga binata sa kanilang baryo dahil halos lahat na yata ng mga dalaga ay nagkakagusto sa kanya. Bukod tangi kasi ang itsura ni Jason. Maputi, matangkad at solido ang pangangatawan. Hindi naman lingid sa lahat na si Jason ay anak ng kanyang ina. Mula naman sa isang Asyanong dayuhan. Nabuntis na ang kanyang ina na dating kasambahay sa dayuhang amo bago nakilala nito ang asawang si Carding. Buong pusong tinanggap ni Carding si Flora, nanay ni Jason. Kahit pa ito ay buntis na. Biktima kasi ng pang-aabuso si Flora. Kaya naman ito ay tumakas sa dating amo na nasa Maynila. Nagkataon din na walang kakayahan si Carding na makabuo ng anak. Kaya naman itinuring niya ng anak itong si Jason. Mabait naman si Jason, matulungin sa kapwa. Kaso lang, napakahilig nito sa babae. Alam niya kasi na walang makakahindi sa kanya dahil sa angking kagapuhan. Isang umaga, habang naglalakad patungo sa ilog si Jason upang mag-igib, ay nakasalubong niya si Anita na kanyang kasintahan. Laking gulat na lamang niya dahil isang malutong na sampal ang ibinigay ni Anita sa kanya. Nalaman pala ni Anita na 3 silang babae na pinagsabay ni Jason. Hindi naman nakaimik ang binata at hindi na siya pumalag na nakipaghiwalay na si Anita sa kanya. Sa edad niya na 21 ay hindi pa talaga nakaramdam ng pag-ibig ang binata. Kumbaga, sinusulit lang niya ang buhay binata at habang bata pa siya, mas maigi na wag aksayahin ang panahon sa iisang babae lamang. Sa pagdating niya naman sa ilog, ay naroroon ang iilang kaibigan. Dahil nga sa maputi itong si Jason, ay halatang halata ang pamumula ng kanyang pisngi. Imbis na maasar ay nakitawa na lamang siya kasabay ang mga kaibigan niya. Ang kinikilalang ama ni Jason ay isang karpintero, habang ang kanyang ina ay namamasukan bilang tindera sa bayan. Samantala, si Jason naman ay tumutulong sa pamilya sa pamamagitan ng paglalako ng iba't ibang prutas. Wala naman silang taniman ng mga ito, pero sinusuyod ni Jason ang kakawian upang manguha ng mga prutas upang ibenta. Habang walang ganap si Jason, bukod sa pambababae, ay madalas siya sa bahay ni Mang Carpio, isang albularyo.
Nagsimula naman ang pagkakaibigan nila ng albularyo. Nang minsay ipagamot siya dito dahil na bati ito noong bata pa. Labis na tumatak kay Jason ang ginawa ng matanda. Kaya naman nagka-interes na siya sa mga bagay na sobrang kakaiba. Lahat ng kwento ni Mang Carpio ay pinaniniwalaan ni Jason. Hindi na nga niya maalala kung ilang kwentong kababalaghan na ba ang naibahagi ng matanda sa kanya. Lolo Carpio, nagbinata na lamang po ko, pero wala pa po akong nakitang aswang sa lugar natin. Sa dami ng naikwento nyo tungkol sa mga aswang sa baryo, natalo na ba silang lahat ng mga antingero? Pagtatakang tanong ng binata. Alam mo, Jason, ang mga nilalang na katulad ng mga aswang, kapag umiiral sa isang lugar, ay aabutin ng ilang dekada bago maglaho kung may malakas ang loob na kakalaban at lilipol sa kanila. At kapag sila ay naglaho na, aabutin din ng maraming taon bago sila babalik. Para ding mga tao ang mga yan. Kung saan may pagkain at walang hadlang, doon sila maninirahan. Dapat pa nga magpasalamat ka dahil wala ng aswang sa lugar natin. Tugon dito ng matanda. Wala din po kong kakilalang antingero sa atin. Nag-iisa lang yata kayo na may alam sa lihim na karunungan. Papaano po pag namatay na kayo? Naputol na wika ng binata. Kapag namatay na ako, at sino ang papalit sa akin? Wes, magdasal ka na may mapadpad na albularyo sa baryo upang may gagamot sa iyo kapag nabati ka ulit. Natatawang sagot naman dito ng albularyo. Sa tuwing bumibisita si Jason sa bahay ni Carpio, ay gumagaan ng pakiramdam ng matanda. Dahil makwento si Jason at kuryoso sa mga bagay-bagay na nagpapawala ng pagkabagot ng matanda. Hindi rin nakakaligtaan ni Jason na dalhan ng mga pagkain ang albularyo. Nag-iisa na lamang kasi ito sa buhay at hindi tumatanggap ng salapi bilang kabayaran sa kanyang serbisyo. Tuwing 5:00 ng hapon ay sinusundo ni Jason ang kanyang ina. Mula naman sa trabaho, matiyaga itong naghihintay sa labas ng tindahang pinapasukan ng kanyang ina. Pagsapit naman ng araw ng Sabado, ay naglalaba naman si Jason sa ilog. Gusto kasi ni Jason na magpapahinga na lamang ang mga magulang pagdating ng bahay at siya na ang bahala sa lahat ng gawain. Kaya naman tuwang-tuwa sila sa kanilang anak. Kahit medyo pasaway, ay maaasahan naman sa lahat ng oras. Isang tanghali, habang bitbit niya ang bayong na punong-puno ng mga bayabas, ay napadaan siya sa abandonadong minahan. May nag-iisa itong lagusan na natitira matapos gumuho ang lugar na yon. Ilang metro lamang mula sa daan. Sa tuwing napapadaan siya sa lugar, ay hindi niya maiwasang tumitig sa lagusan. Mula sa labas, ay walang makikita sa loob ng lagusan kundi dilim. Nagpatuloy si Jason sa paglalakad dahil ilalako pa niya ang mga nakuhang bayabas. Sa muling pagbisita niya kay Carpio ay naitanong niya kung ano ang kwento sa gumuhong minahan na iyon. Ayon sa matandang albularyo, maraming minero ang nalibing sa loob ng mga lagusan dahil sa pagguho nito. May mga nahukay pa pero ang iba hindi na talaga nakuha pa. Kaya naman pinangingilagan ang lugar na iyon dahil may mga nagmumulto daw dito. Napatanong naman ang binata kung totoo bang may nagmumulto sa lugar. Sa mga lugar na pinangyarihan ng trahedya at may mga nasawi,
Hindi talaga maiiwasan na may mga kaluluwang gumagala sa mismong lugar. Ngunit sinasakyan na rin ng demonyo ang mga kaluluwang nananatili pa doon. Ang pinakamabuting gawin ay huwag na silang gambalain kung ayaw mong sila naman ang gagambala sa'yo. Natigil naman ang kanilang usapan dahil may pasyenteng dumating. Nagpaalam na rin ang binata na uuwi na. Habang binabaybay niya ang daan pauwi, napadaan siya sa gilid ng ilog. May nakita siyang tao sa kabilang pangpang na sumisid sa ilog. Sinundan niya naman ito ng tingin. Ngunit nagtataka ito dahil hindi naman umahon ang lalaki. Tumigil siya sa kanyang paghakbang at tinitigan ng maigi ang bahaging yon. Ngunit wala talagang umahon. Wala rin siyang nakitang lumutang dahil sa pagkalunod. Inisip na lamang ni Jason na malikmata lamang iyon at nagpatuloy na sa paglalakad pauwi. Kinabukasan, bitbit niya ang 2 galong upang igiban ng tubig sa ilog. May mga taong nagtatakbuhan papunta at pabalik sa ilog. Ayon sa kanyang napagtanungan, may inatake daw ng buhaya. Napakunot noon naman si Jason dahil sa pagkakaalam niya, wala namang buhaya sa ilog na yon. Sa kanyang pagdating ay binuhat na ng mga tao ang isang lalaki na wala ng buhay. May nakakita sa pag-atake ng buhaya. Nabawi nila ang biktima pero nalagutan na rin ng hininga dahil sa mismong leeg ito kinagat at halos humiwalay na ang ulo nito. Katulad ni Jason, laking pagtataka din ng mga tao kung papaano nagkaroon ng buhaya sa ilog at malaki na daw ito. Sa tagal ng panahon ay wala pa silang nakita na buhaya sa buong ilog na iyon. Dahil sa nangyari ay hindi na lang nag-igib si Jason. Papalipasin niya muna ang isang araw. Total, may pondong tubig pa naman sila. Naging usap-usapan sa buong baryo ang pagpapakita ng buhaya sa ilog. May mga nagsabing baka naligaw ito at may mga nagsabing baka din daw gawa ito ng mga engkanto. Sa araw ding iyon ay nagsagawa ng pagsisiyasat ang mga kinauukulan at sinuyod nila ang kahabaan ng ilog, subalit wala silang nakitang buhaya. Pansamantala munang pinaiiwas ang mga tao sa pagdako sa ilog. Kaya naman napilitan na lamang ang mga tao na doon na kumuha ng tubig sa isang bukal na nasa kagubatan. May kalayuan ito, kaya naman hindi ito madalas pinupuntahan ng mga tao upang mag-igib ng tubig. May bukal din naman ang ilog at doon sila kumukuha ng tubig pang inom. Makalipas ang ilang araw, gawa nga ng may mga tao talaga na matitigas ang ulo, may nabiktima na naman ang buhaya. May 3 kalalakihan ang naligo sa ilog at ang isa dito ay nahila ng buhaya at hindi na muling natagpuan pa. Labis na pagsisisi ang nadama ng mga nakaligtas. Ang mga taong umaasa sa pangingisda sa ilog ay napilitan ng maghanap ng ibang hanap buhay, dulot nga ng nangyari. Isang araw, habang pauwi na si Jason, ay nakita niya si Carpio na nakaupo sa tabing ilog. Mabilis niya naman itong nilapitan sa pangambang baka mabiktima ang matanda ng buhaya. "Lo, ano po ang ginagawa niyo rito?"
Baka po atakihin kayo ng buhaya. Tara na po. Nag-aalalang wika ng binata. May masamang presensya ang bumabalot sa ilog na ito, Jason. Ang biglaang paglitaw ng buhaya ay hindi likha ng kalikasan. Bagkus sa likod nito ay isang masamang nilalang. Tugon ng matanda habang seryosong nakatitig sa tubig. Anong nilalang po ba? Engkanto po ba, Lo? Kunot noong tanong ng binata. Isang uri lang ng nilalang ang alam ko na nag-aalaga ng buhaya. Isang aswang na kung tawagin ay agalon hayupan. Ang uri ng aswang na ito ay nag-uutos sa buhaya upang kumuha ng biktima para sa kanya. Tugon dito ng albularyo. Agalon hayupan? Papaano po napunta yan dito, Lo? Muling tanong ng binata. Gaya ng sinabi ko sa iyo noon, Iho Jason. Magbabalik at magbabalik ang mga aswang. At sa palagay ko ay ito na ang panahon sa muling pag-iral ng mga aswang. Madiing wika ni Carpio. Lo, ano po bang magagawa natin upang matigil ng pangyayaring ito? Malaking epekto po sa pang-araw-araw, lalo na sa mga mangingisda, ang pag-iral ng buhaya. Wika ng binata. Isang tao na may sapat na lakas at kapangyarihan lamang ang makakagapi sa aswang na yon. Pero walang ganun dito sa atin, Jason. Malungkot na tugon ng matanda. Saan ho ba naninira ng aswang na yan, Lo? Sa ilalim ba ng tubig na yan? Tanong ng binata. Ang agalon hayupan ay mga matatandang aswang na ginagamit ang kapangyarihan upang utusan ng buhaya na manguha ng biktima. Matatagpuan sila sa mga latian o sa mabababaw na bahagi ng ilog at kadalasan mag-isa lamang sila na naninirahan. Paliwanag pa dito ng matanda. Sa paglipas pa ng mga linggo at mga buwan, wala nang nabiktima ang buhaya sa kanilang baryo. Ngunit sa mga karatig lugar nito ay may mga nababalitaan pa rin sila. Ang ilog na punong-puno ng buhay ay tila isang nakakatakot na lugar. Ang bahagi ng Pangpang kung saan may itinayong barong-barong, kung saan doon ang nagiging tambayan ng mga tao, sa tuwing naliligo ay napabayaan na. Wala nang nag-iigib sa bukal, wala nang naglalaba, at nabalot na ng lagim. Nagsulputan ang mga balon sa baryo bilang pinagkukunan ng tubig, at ang mga bukal sa gubat na dating tahimik ay naging matao na. Isang hapon, napadaang muli si Jason sa lagusan ng minahan. Sa pagkakataong ito, ay mga papaya naman ang laman ng kanyang bayong. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay naging kuryoso si Jason na silipin ang lagusan. Marahan siyang lumapit at tumingin-tingin muna sa paligid bago tumuloy. Sa bukana pa lang nito ay batid niya na ang dilim sa loob. Nilagay niya muna ang bayong sa gilid at naglakad na papasok. Dahan-dahan habang sinisipat niya ng maigi ang kabuuan nito. Wala pang 10 metro ay nakita niya na ang gumuhong parte nito at wala nang ibang daan papasok pa sa loob. Humarang ang mga bato sa lagusan. Buong akala niya ay malalim pa ito pero hanggang doon na lang pala. Nakaaninag na ng marahan ang mata sa dilim at doon niya nakita ang mga bato na animoy uling sa kaitiman ng mga ito. Nagpasya na ang binata na lumabas dahil napawi na ang ilang taong pagkakuryoso sa lagusan. Wala palang kakaiba dito
hanggang sa biglang yumanig ang lupa. Isang lindol na halos nagpatumba kay Jason. Naglalagasa na ang mga maliliit na bato na may halong lupa. Pinilit niyang tumayo at buong lakas na tumakbo at mabilis niyang hinablot ang bayong na nasa gilid at sa kanyang paglabas ay biglang tumigil din ang paglindol. Pakiramdam naman dito ni Jason ay tanging sa loob lang ng lagusan nangyari ang pagyanig ng lupa. Halos sumabog na ang kanyang dibdib sa labis na pagtibok ng kanyang puso. Umupo muna ito sa lupa upang pakalmahin ang kanyang sarili. At sinumpa niya rin sa kanyang sarili na hindi na muling gagawin ang pagpasok sa lagusan. Maya-maya pa ay tumayo na siya at naglakad. Binalak muna niyang umuwi sa bahay nila dahil parang sumama ang pakiramdam niya. Nang may nasalubong siya, ay nagtanong siya dito kung nararamdaman ba nito ang lakas ng lindol. Kumunot noon naman ang lalaki dahil wala naman daw lindol na nangyari. Hindi na lamang nagsalita pa si Jason at dumiretso na ito sa kanilang bahay. Matapos niyang makainom ng tubig ay isa-isa niya nang kinuha ang mga prutas at inilagay sa ibabaw ng mesa. Hanggang sa may nakuha siyang isang hugis pahabang bilog na bakal mula naman sa kanyang bayong. Malamang nalaglag ito doon ng lumindol. Kasing haba lang ng kanyang hinlalaki ang bakal na manipis na yon. Sa pagsipat pa niya rito ay may nakita pa siyang mga inskripto na natatabunan ng matitigas na lupa. Hinugasan niya ng mabuti ang maliit na bakal at kahit gaano pa niya ito binabaliko ay sobrang tigas talaga. Nang malinis na ito ng maigi ay lumabas na ang kulay pilak na makintab at ang mga nakaukit mismo sa bakal. Ngunit hindi niya ito nababasa dahil parang lumang salita ang mga yon. Ni isang letra ng alpabeto ay wala siyang nabasa rito. At napansin niyang sa isang dulo nito ay merong maliit na butas. Kaya naman inisip niya na baka isa itong kwintas ng kung sino man. Kumuha naman siya ng matibay na lubid at ginawa niyang ang kwintas ang bagay na yon. Maganda din naman itong tingnan dahil isang makintab na pilak ang kinalabasan. Nag-iwan naman siya ng 2 papaya sa mesa at umalis na ng bahay upang maglako. Nang makatagpo niya ang isang kaibigan, ay napansin ito ang suot niyang kwintas. Binalak pa nga na hingiin iyon ngunit sinuway niya ang kaibigan at biniro niya na buwis-buway daw bago pa niya makuha ang kwintas na yon. Makalipas ang ilang araw ay nagkataong nagluto ng adobong manok ang kanyang ina dahil sahod nito. Humingi naman siya ng pahintulot sa kanyang ina na bibigyan niya ang albularyong si Carpio ng ulam na yon. Hindi naman iyon problema para sa kanyang ina. Gayunpaman, nagtungo na nga ang binata sa bahay ng matanda. Sa pag-abot pa lang ni Carpio ng ulam ay doon nakatitig ang mga mata nito sa kwintas ng binata. Ibinaba ni Carpio ang ulam sa mesa at agad niyang hinawakan ang kamay ni Jason at dinala sa loob ng kwarto. Sinara din ni Carpio ang mga bintana at pinto ng maigi. Saan mo nakuha ang bagay na iyan, Jason iho? Seryosong tanong dito ng matanda.
Sa paglalahad ng binata sa nangyari, ay natahimik ng bahagya ang matanda. Marahan itong hinawakan ang kapiraso ng bakal at sinipat ang mga nakaukit dito. Isang seryosong tingin ang namutawi sa albularyo. Jason, isang mutya ang nakuha mo. Isang mutya na ginawa pa ng mga sinaunang babaylan at puting mangkukulam. Madiing wika ng matanda. Talaga po, Lolo Carpio? Ano na pong mangyayari sa akin ito? Isa na ba akong antingero? Magkahalong galak at gulat na wika ng binata. Posible, iho. Pero kailangan mo munang maintindihan ang mga nakaukit dito. Wika pa ng albularyo. Agad namang kinuha ni Carpio ang lumang baul na nasa ilalim ng higaan. Doon ay may mga lumang kasulatan na iba ang mga nakasulat. Matapos ang ilang minutong pag-aaral ni Carpio sa mga nakaukit ay dito niya na inilahad sa binata na ang mga nakaukit na iyon ay mga usal upang buhayin ang mutya. Kinakailangan na ang mismong nakakuha ng mutya ay siyang mag-uusal dito. Sa mismong araw na iyon ay inilahad ni Carpio ang tungkol sa mga nalalaman niya at ang nakaukit sa mutya ay inaral din ng binata. Nasa 4 na salita lang ito, kaya naman madali lang kung sasauluhin. Ang mahirap lang kung walang nakakaalam sa mga nakaukit ay sadyang mababaliwala ang mutya. Inabisuhan ng albularyo si Jason na solohin ang mga salita pero tanging sa isip lamang. Hindi magiging maganda ang kahihinatnan kapag binabanggit ito ng bibig na paulit-ulit dahil mapupukaw nito ang mga nilalang na tahimik na naninirahan sa paligid. Nang sigurado na si Jason ay nagpausok na ng insenso ang matanda bilang proteksyon sa posibleng paggising ng mga masasamang nilalang sa paligid. Matapos ang orasyon ni Carpio ay lumuhod na si Jason habang nakapatong ang mutya sa pagitan ng kanyang dalawang palad. Sa pagbanggit niya sa 4 na mga may hiwagang salita ay yumanig ng bahagya ang lupa at naramdaman ng binata ang kakaibang enerhiya na dumaloy mula sa kanyang mga palad patungo naman sa buong katawan niya. Isang kakaibang init din ang nadama ng binata at nakita niya ang panakanakang eksena na may isang bakal na nagbabaga at patuloy na pinupukpok ng isang maso. Makalipas ang ilang minuto ay nanumbalik na sa normal ang pakiramdam ng binata. Tapos na, Jason. Taglay mo na ang mutya ng bakal. Ako'y natutuwa ngunit kaakibat nito ang isang panghabang buhay na pasanin. Handa ka ba sa responsibilidad na nakabinbin sa iyong balikat? Tanong ng matanda. Sa katunayan, Lo, labis akong humanga sa mga kwento mo tungkol sa mga antingero. Handa po ako, Lo, sa mga haharapin ko. Salamat sa mga kwento mo at nagkaroon ako ng kamalayan sa mga bagay na ganito. Matapos ang ilang mga paalala ni Carpio ay nagpaalam na rin ang binata sa kanyang paglalakad pauwi. Habang nadadaanan ang ilog ay sumagi sa isip niya ang tungkol sa Agalon Hayupan, ang aswang na posibleng may gawa sa mga nabibiktima sa ilog na yon. Lumapit naman siya sa pangpang at sinundan ng tingin ang agos ng tubig. Natanaw niya ang mayabong nakakawyan na dinaluyan ng ilog. Tiyak siyang sa lugar na yon
ay may mga latian siyang makikita. Isang hapon nun, habang hinihintay niya ang ina sa labas ng tindahan, ay may babaeng humingi ng saklolo at nakita ni Jason ang isang lalaking tumatakbo. Bit-bit naman ang bag ng babae. Hinabol niya ang magnanakaw na yon, pero sa kabilang kalye siya dumaan. Alam na alam niya ang pasikot-sikot sa bayan. Kaya naman makakasalubong niya sa dulo ng kalye ang lalaking yon. Nagkubli muna ito sa iskinita at nang lalagpas na ang lalaki, ay agad niya itong hinarang gamit ang kamay. Animoy bumangga sa bakal ang lalaki at agad na itong natumba. Sa paghaharap nila ni Jason ay bumunot ito ng punyal. Napapalunok na lamang ng laway ang binata dahil hindi niya naisip na hindi pala siya marunong sa pakikipaglaban, lalo na't may dalang patalim pa ang kalaban niya. Umamba ng saksak ang lalaki. Nakaiwas man siya pero nadaplisan naman ang kamay niya. Ramdam iyon ni Jason pero hindi siya nagkaroon ng sugat. Sa muling pag-amba ng saksak ay sinalon niya na ito at buong lakas na sinuntok ang lalaki sa muka. Tumilapon ng ilang metro ang lalaking yon at dito nawalan ng malay. Saktong dumating na rin ang mga tanod at ang babae. Unang beses na ginawa iyon ni Jason at ibang kaligayahan sa puso ang kanyang naramdaman. Matapos naman magpasalamat ng babae, ay umalis na rin ito at sinundo na ang kanyang ina. Wala namang kamalay-malay si Flora sa ginawa ng kanyang anak. Kinagabihan, binalikan ni Jason ang nangyaring labanan. Sinipat niya ang kamay na nadaplisan ng punyal. Kahit maliit na bakas ay wala siyang makita, bagay na ikinatuwa niya. Dito ay napagtanto niya na isa na siyang ganap na antingero. Sa isang tahimik na hapon, binaybay ni Jason ang kahabaan ng tabing ilog hanggang sa narating niya ang kakawian kung saan maayos na dumadaloy ang tubig. Ito pa lamang ang unang beses na magawi siya sa bahagi ng ilog na yon. Kitang-kita sa lugar na walang bakas ng tao. Tanging mga huni ng ibon ang kanyang narinig. Medyo makulimlim sa lugar dahil natatakpan ng mga mayayabong na dahon ng mga puno ang araw. Doon niya naman nakita ang mga latian na nababalot ng mga lumot ang ibabaw ng tubig. Sa itsura nito ay mukhang matagal nang nakatenga ang latian. Nasa kanyang tagiliran ang itak at may hawak siyang mahabang patpat. Sa kanyang pagpapatuloy ay nakakita siya ng napakagandang kulay luntian na mga damong maliliit. Tila isang paraiso ang lugar na bahaging yon. Dagdag pa ang mga tumatagos sa puno na sikat ng araw. Masasabing hitik sa kalikasan ang lugar na yon. May mga nagliliparang paru-paro, mas malalakas na huni ng mga ibon, at may isang bahagi pa ng puno ng bulaklak. Dahil naman sa pagkamangha, ay bahagyang nawala sa kanyang isipan ang tunay niyang sadya sa lugar na yon. Hanggang sa pag-apak niya sa maliliit na damo, ay dito nahulog siya sa tubig. Purong lumot pala ang mga yon at ang kanyang pag-ahon ay tumambad sa kanya ang malawak na latian dahil naglikhang alon sa tubig na nagpagalaw sa buong lugar. Ilang saglit pa ay nasipat niya na gumalaw ang tubig na tila may kung anong hayop ang paparating. Dali-dali siyang umalis sa tubig na yon. Saktong nakaabot na siya sa lupa
ay bumulaga sa kanya ang napakalaking buhaya na halos naabutan na ang kanyang paa. Napaupo naman siya sa lupa at mabilis na umaatras. Sa paggalaw ng mata ng buhaya ay mabilis itong gumabang patungo naman sa kanya. Mabilis tumayo si Jason at tumakbo. Mga matataas na halaman na ang kanyang nadadaanan at patuloy pa rin siyang hinahabol ng buhaya. Natanaw niya sa unahan na may malawak namang latian at kapag lumusong siya dito ay tiyak maaabutan na siya ng buhaya at baka may iba pang nakaabang na mga buhaya sa lugar na yon. Kaya naman buong tapang siyang humarap sa paparating na buhaya at hinugot ang kanyang itak. Umamba ng pag-atake ang buhaya at sinalubong niya naman ito ng taga. Bumaon sa nguso ng hayop ang kanyang itak dahilan upang mapatras ang nilalang na yon. Bahagyang tumigil ang buhaya at muli na naman itong umatake. Dito na binanata ni Jason ang taga ang nilalang hanggang sa mapuruhan niya ito sa mata. Umangil ang buhaya, hudyat na nasaktan ito ng labis. Sa patuloy na pagbubumiglas at pagwawala nito, ay nakalmot si Jason. Ngunit tulad ng dati ay wala siyang natamong sugat. Humanap siya ng pagkakataon hanggang sa naitarak niya sa ulo ng buhaya ang kanyang sandata. Humina naman ang kilos ng hayop hanggang sa hindi na ito gumalaw pa. Sa pag-ikot ng kanyang paningin ay may nakita siyang tao na mabilis sumisid sa may latian. Bigla niyang naalala ang itsura ng tao na minsay nakita niya na sumisid sa ilog ngunit hindi na ito umahon pa. Pareho ang wangis nito at gumuhit sa kanyang hinuha na ang nilalang na yon ay ang aswang na kanyang hinahanap. Napansin naman ni Jason na papalubog na ang araw. Kaya naman naganap siya ng daan upang makalabas sa kakawiyan. Tumatakbo siyang binaybay ang tabing ilog hanggang sa tuluyan na siyang nakalabas dito. Sa halip na matakot ay napangiti pa siya dahil napaslang niya na ang buhayang iyon. Pero alam niya na hindi ang buhaya ang totoong kalaban, kundi ang aswang na iyon. Sa loob ng ilang araw ay pinag-aralan niya kung may ibang daan pa ba papasok at palabas ng kakawiyan. Hanggang sa nakita niya ang karugtong ng ilog, subalit medyo matarik ang pababa at papunta dito. Pero mas malapit ito sa kakawiyan kumpara doon sa dating dinadaanan niya. Bago niya ginawa ang muling pagpunta sa kakawiyan na yon, ay nakipagkita muna siya sa albularyo. Bakit ba parang pakiramdam ko ay may ginawa ka, Jason? Magtapat ka nga sa akin. Bungad ng matanda. Malakas pong inala ko, Lo, na nakita ko ng aswang sa ilog. Noong nakaraan, pinasok ko ang kakawiyan na bahagi ng ilog at doon ko napaslang ang malaking buhaya. Paglalahad naman dito ng binata. Anong kabaliwan ang ginawa mo? Bakit ka lumusong doon? Gulat na sambit ng albularyo. Bakit, Lo? Sino pa ba ang may kakayahan na labanan ng aswang na yon? Kundi ako lang, di ba? Tugon dito ng binata. Napakadelikado ng ginawa mo, Jason. Para sa baguhang katulad mo. Pero tiyak ka ba na napaslang mo ang buhaya? Wika ni Mang Carpio. Opo, Lo. At nakita ko na may isang matandang lalaki na biglang tumalon sa tubig. Tiyak ako na yun ang sinasabi mong agalon hayupan. Hindi ko man nakita ang buong wangis niya.
Pero sinong baliw ba ang lulusong sa latian sa ganoong lugar? Sa paglalahad pa ng binata ay naisip ni Carpio na turuan ng mga usal si Jason bilang pantigal po sa nilalang. Dagdag depensa rin ito sa binata kung kinakailangan. Hindi man ito kalakasan pero tiyak may epekto ito sa aswang. Matapos maturuan at sa paglalahad ni Jason sa kanyang susunod na hakbang, ay tanging pagbasbas na lamang ang ibinigay ni Carpio. Tiniyak din ng binata na mag-iingat siya sa haharapin niyang laban. Sa muli niyang pagtambay sa tabing ilog, ay nag-isip siya ng paraan kung papaano niya mapapalabas ang aswang. Ayaw niya kasi na sumugod doon ng gabi. Bukod sa madilim, ay kalakasan din ito ng aswang. Alam niya na nakatago lang ang nilalang sa lugar na yon. At sa naisip niyang gagawin, tiyak mapapalabas niya ito. Isang tanghaling tapat, nakatayo na si Jason sa isang burol at tanaw niya na ang ilog. Masigasig siyang bumaba. Bitbit ang isang sako na puro balat ng nyog ang laman. Hindi naman alintana ng binata ang bigat nito dahil sa taglay na ibinigay ng kanyang mutya. Nakasabit din sa kanyang likuran ang isang bayong na may laman ng mga asin. Sa bukana pa lang ng kakawyan ay pinakiramdaman niya na ang simoy ng hangin. Nang bumaliktad na ang ihip nito papasok sa kakawyan, ay doon na siya nag-umpisang magpausok gamit ang balat ng nyog. Sa bawat 50 metro ay naglalagay siya ng pausok sa lugar hanggang sa maubos na ang laman ng sako. Nabalot na ng usok ang buong kakawyan at sa bawat latian na kanyang nadadaanan ay sinasabuyan niya naman ito ng asin. Hindi pa man naubos ang mga asin, ay napansin niya na gumalaw ang malawak na latian. Hanggang sa isang nakakakilabot na angin ang umalingaw-ngaw sa paligid at kasabay nito ang pag-ahon ng isang nilalang. Wangis tao na may kalakihan ang katawan sa kabila ng pagiging matanda nito. Nababalutan din ng lumot ang katawan at nanlilisik ang mga naninilaw na mga mata. Kulay itim din ang balat at napakabaho nito. Mas namutawi pa ang amoy nito kesa sa usok sa paligid. Baka sa itsura ng nilalang ang matinding pagkairita nito. Ano aswang? Hindi ka ba nakatiis? Walang yaka. Napakalaki ng perwisyong dinulot mo sa aming baryo. Napakalayo na tuloy ng iniigaban ko. Halika dito para magkaalaman na tayo. Sambit dito ng binata. Umatungal lamang ang aswang na yon at nag-umpisang lumakad papunta sa lupa. Tila sinisipat nito ang kabuuang pagkatao ng binata. Pero batid ni Jason na nahihirapan ito sa paghinga dulot ng usok na kanyang inilagay. Binunot niya na ang itak at nakahanda na sa anumang pag-atake. Ngumisi naman ang aswang at may narinig si Jason sa kanyang likuran. Alam niya ang mahinang boses na nasa likuran. Isang buwaya. Sa muli ay nakipagbuno naman ang binata sa alaga ng aswang. Inabot din ng ilang minuto bago niya napatumba ang mabagsik na hayop, ngunit wala na sa paligid ang aswang na yon. Sumigaw naman sa inis ang binata at pilit na hinahamon ang aswang, pero wala na sa paligid. Nagpalipas muna ng ilang minuto si Jason bago siya lumabas ng kakawyan.
Pero hindi siya titigil hanggat hindi niya napapaslang ang nilalang na yon. Ilang araw din na nag-isip ng ibang paraan si Jason upang labanan siya ng aswang. Isang gabi, habang nasa bakuran siya, ay naaninag niya ang mga sulong nagkumpulan at papalapit ito sa kanila. Sa pagdating ng mga tao sa kanilang bahay, ay nalaman ni Jason na hinahanap pala ng mga ito ang nawawalang anak ni Aling Magda. Noong una, ay akala ni Jason na sa ilog ito nawala. Pero ang anak na babae ay 2 taon pa lamang. Nagsasalok lang daw siya ng tubig sa kanilang balon at sa pagbalik niya ng bahay ay wala na ang kanyang anak. Sarado naman ang pinto pero bukas ang bintana. Natutulog na daw iyon pero biglang nawala. Sa pagpapatuloy ng mga tao sa paghahanap ay iba na ang kutob ng binata. Posibleng may isa pang aswang sa kanilang lugar bukod pa sa Agalon hayupan. Kinabukasan, nagpunta naman si Jason kay Aling Magda pero tanging paghihinagpis na lamang ang naabutan dahil hindi na natagpuan ang bunsong anak nito. Nakaramdam ng awa si Jason. Walang ibang gagawa nito kundi isang demonyo lamang. Sumangguni siya sa kaibigang albularyo. Nagsisimula na sila, Jason, iho. Ang pag-iral ng mga aswang ay hindi na mapipigilan. Magtulungan tayo upang mahanap ang panibagong aswang na yan. Asahan niyo ako dyan, Lo. Tugon dito ng binata. Sa araw na iyon ay muling nanguha ng mga prutas ang binata. Habang nasa itaas siya ng punong mangga, ay nakasilay siya ng isang magandang babae na naglalakad. Tila sumigla ang mga mata ng binata nang makita ang magandang dalaga. Umiral na naman ang pagkahilig nito sa babae. Mabilis siyang bumaba at lumundag kaya napansin siya ng dalagang yon. Tumingin ito sa kanya, ngumiti at huminto pa sa paglalakad. Nakangiting humakbang si Jason papalapit sa dalaga. Inabot niya na ang kamay bilang pagpapakilala. Sa sandaling naglapat ang kanilang kamay, ay tila na kuryente ang babae. Gulat na gulat ito at biglang umatras. Lalapitan pa sana ni Jason ngunit tumakbo na ang babaeng yon. Kumunot ang noo ng binata habang sinusundan ng tingin ang dalaga. May katagalan pa bago naman sumagi sa kanyang isipan na baka ang dalagang yon ay hindi isang ordinaryong tao. Hindi na siya nag-atubili at sinundan na ang dalaga pero hindi niya na ito naabutan pa. Pagsapit ng hapon, habang naghihintay na naman siya sa kanyang ina, ay muli niyang nakita ang dalaga. Patungo naman ang babae sa palengke, ngunit tumitingin lang ito ng paninda. Tumuloy naman ito sa mga karinderya, ngunit wala din itong binili. Hanggang sa tumigil ito sa nagbibenta ng tuyo. Wari ni Jason na kilala ng dalaga ang nagtitinda doon. Matapos nito, ay sumakay ng tricycle ang dalaga at dito na tumigil sa pagsunod ang binata. Oras na din kasi upang sunduin na ang kanyang ina. Kinabukasan naman ay sinadya niyang puntahan ang nagbibenta ng tuyo. Kahit ilang metro pa lang ang layo niya, ay kakaibang amoy na ang kanyang nalanghap. Hindi amoy tuyo, kundi amoy ng nabubulok na laman
At sa paglapit pa niya ay pansin niya na hindi isda ang mga nakatindang tuyo, kundi parang mga pinatuyong karne. Inalok pa siya ng matandang babae sa kanyang mga panindang tuyo. Subalit, duda ni Jason sa mga yun dahil hindi talaga mga isda ang nakikita niya. Nagdahilan na lamang siya upang makaalis na. Sa pagpapatuloy niya sa paglalakad sa bayan, ay nadako siya sa mga nagkukumpulang mga tsuper ng tricycle. May iilang kakilala si Jason sa mga ito. Lumapit naman siya at nakiusyoso. Dito niya nalaman na may isang driver na nawawala. Natagpuan na lamang daw ang tricycle nito sa gilid ng kalsada kaninang umaga. Base naman sa paglalarawan, ay nakilala ni Jason ang tricycle. Ito yung sinakyan ng dalaga kahapon. Muling binalikan ni Jason ang nagtitinda ng tuyo at bumili siya rito ng isang peraso. Agad niya naman itong dinala at ipinakita kay Manong Carpio. Diyos ko, Jason! Karne ito ng tao. San mo ba ito nakuha? Gulat na wika naman dito ng matanda. Sa palengke lo, sa isang matandang babae. Tugon dito ng pinata. Matapos nun, inilahad niya na ang tungkol sa dalaga at sa mga sumunod na mga nangyari. Inatasan ng albularyo si Jason na manmanan ang tindera ng tuyo. Kung may koneksyon ito sa dalaga, ay tiyak muling babalik iyon. Sa ilang araw na pagmamanman ni Jason ay naaktuhan niya na ang dalaga. Lumapit ito sa matandang tindera at pumasok pa sa tindahan nito. May dala itong 2 buslo na may takip na dahon ng saging. Nakita niya ang mga karning kinuha mula sa mga basket na yon at ibinalandra bilang paninda. Kinilabutan naman ang binata sa kanyang nakita. Posibleng ang lalaking nawawala ay siyang ginawang tuyo ng mga ito at ibinibenta rin sa mga tao. Sa pag-alis ng babae ay palihim itong sinundan ni Jason. Hindi na ito sumakay ng tricycle, bagkus tuloy-tuloy lang sa paglalakad ng mabilis. May kalayuan naman ang distansya ni Jason upang hindi siya mahalata nito. Hanggang umabot na sila sa kabilang baryo. Narating niya ang lugar na wala masyadong kabahayan. Nakita niyang pumasok ang babae sa isang bahay. Nagsarado na ito ng pinto. Nag-abang muna ang binata ng ilang minuto, ngunit hindi na muling lumabas pa ang dalaga. Maingat naman siyang nagtungo sa kabilang bahagi upang makita niya ang palibot ng bahay. At doon sa likod ay may nakita siyang malaking mesa na may mga pinatuyong karne at umaalingasaw ang baho nito sa hangin. Tiyak may sabulag na inilagay ang aswang upang hindi mapansin ng mga tao ang kanyang ginagawa. Tila nandilim ang paningin ng binatang habang naiisip niya ang paghihirap ng biktima at sa pamilyang walang kamalay-malay sa biglaang pagkawala ng kanilang kamag-anak. Hindi na sinayang ni Jason ang pagkakataon at nais niya ng wakasan ang kahibangan ng aswang na yon. Lumapit naman ito sa bahay at pinakiramdaman ang kinaroroonan ng dalaga. Nang mabatid niya na napakatahimik sa loob, ay naghanap siya ng daan na kanyang mapapasukan. Doon sa kusina, nakita niya ang ibabang bahagi ng dingding na may mga kawayan na tila rehas. Isa-isa niya itong binaklas at tahimik siyang pumasok sa loob nito.
Sa loob ng bahay ay nakaamoy na naman siya ng napakabaho na sumusuot talaga sa kanyang ilong. Hanggang sa nakita niya ang dalaga na nakahiga sa banig sa isang kwarto. Bukas kasi ang pinto nito. Nakatalikod ang babae at dahan-dahang pumasok ang binata. Ngunit sa pag-apak niya sa lupa ay bigla itong tumunog. Biglang humarap sa kanya ang dalaga at umatake. Mabilis na lumundag ang babae at nadaganan si Jason sabay silang tumilapon palabas ng kwarto. Agad kinalmot ng aswang ang binata at natamaan ito sa pisngi. Subalit, laking gulat nito dahil hindi man lang nagalusan ang binata. Sa pag-atras ng dalaga, ay agad siyang sinundan ni Jason. Nang mahawakan niya ito sa leeg, ay uundayan sana niya ito ng suntok ngunit natigilan siya nang makita niya ang kagandahan nito dahilan upang sakmalin siya ng aswang. Sa pagbagsak ni Jason, ay mabilis na nagtungo sa bintana ang aswang upang tuwalan ngunit nahila pa ni Jason ang buhok nito at bumagsak ito sa may sahig. Pagkakataon niya nang sapakin ito ngunit hindi niya kinaya na makita ang itsura ng dalaga. Kaya naman ipinikit na lamang niya ang mga mata at inundayan ng suntok ang babae. Nang maramdaman niya na hindi na gumagalaw ang dalaga, ay ibinuka niya na ang mga mata. Tumambad sa kanya ang wasak na mukha ng dalaga. Pasensyahan na lang tayo, pero kailangan ko tong gawin. Wika pa ng binata. Hinila niya ang babae na nanghihina na at dinala sa may kusina. Gumawa naman siya ng apoy at inilagay doon ang lahat ng panggatong. Nang lumaki ang apoy na yon, ay dinampot niya na ang dalaga. Nagmamakaawa pa ito at sinubukan pa siyang akitin. Kinalog ni Jason ang kanyang ulo at buong lakas na binuhat ang babae at inihagis ito sa apoy. Sumigaw naman ang babae at sa bawat pag-iwas nito sa apoy ay sinasalubong ito ni Jason ng suntok. Makalipas ang ilang minuto ay tuluyan ng nagliyab ang dalaga at hindi na ito gumalaw. Kinuha din ni Jason ang mga nakabilad na karne ng mga tao at sinunog, kasama naman ang katawan ng aswang. Lumabas na si Jason ng bahay at nagkubli na sa di kalayuan. Sa paglaki ng apoy, saka pa lamang ito napansin ng mga kapitbahay. Malalayo kasi ang agwat ng kabahayan kaya hindi na naapula ng mga ito ang sunog. Sa nakita ni Jason, walang kaalam-alam ang mga tao na may kapitbahay pala silang aswang. Nang matiyak niya na wala na ang aswang, ay agad naman siyang bumalik ng palengke. Sinigurado niya muna na naroroon pa ang matanda. Bumili naman si Jason ng maraming asin. "Lola, magkano pong mga karning ito?" Matalim na tingin ni Jason sa matanda. Tumitig sa kanya ang tindera at sumama ang tingin. Walang pagkatubili ay dumakot ng asin si Jason at isinaboy ito sa matanda. Umangil ito habang pinapagpag ang asin sa balat at umusok ito. Kitang-kita ng mga tao ang paulit-ulit na pagsaboy ni Jason ng asin sa matanda at walang tigil din sa pag-angil ito na labis ikinagulat ng lahat. Hindi kasi ito makatakbo dahil nasa loob ng tindahan. Lumaki na ang usok na nagmula sa katawan ng matanda. Nanlilisik ang mga mata nito
at sinubukan pang atakihin si Jason, ngunit sa dami ng asin na ipinaligo niya rito ay nanghina at bumagsak na ang matanda. Ipinakita ng binata sa mga tao ang tunay na anyo ng matanda. Sa pagkamatay ng matanda ay nagbago din ang itsura ng mga paninda nito. Lumabas ang mga uod at umaalingasaw ang nabubulok na laman. Dito napagtanto ng mga tao na ang matandang yon ay isa palang aswang. Maya-maya pa ay biglang nagliyab ang katawan ng matanda. Walang ano-ano, umalis na si Jason sa palengke. Ang pangyayaring iyon ay nagbigay ng kilabot sa mga tao at naging maingat na sila sa mga bagong salta sa kanilang baryo. Naging usap-usapan naman ang ginawa ni Jason sa palengke, subalit hindi na siya nagbigay pa ng detalye sa mga pangyayari. Pansin naman ng mga magulang niya na wala itong kaalam-alam sa kanyang ginawa. Kaya naman nanahimik na lamang siya. Sa kanilang pag-uusap ni Carpio ay napahanga naman ang matanda sa labis ng katapangan ni Jason, pero batid niya ang malalim na pag-iisip. Ano ba ang gumugulo sa isipan mo, Jason? Tanong dito ng matanda. Buhay pa rin ang aswang nalatian, Lo. Paano kayo matatalo kung sa tuwing maghaharap kami ay tumatakas ito? Seryosong tugon ng binata. Ang agalon hayupan, Jason, ay tinaguruan din mga aswang na hindi na aktibo. Kaya nag-uutos na lamang sila ng buwaya upang kumuha ng kanilang makakain. Sila ay mga matatandang aswang na mas pinili na lamang ang mamuhay mag-isa at naghihintay na lang ng makakain. Paliwanag ng albularyo. Inabisuhan din siya ng matanda na kapag wala nang mabibiktima ang aswang na yon, ay kusa na din itong aalis at lilipat na naman sa ibang lugar. Ngunit para kay Jason, hindi sapat na mapalayas lamang ang aswang na yon dahil muli na naman itong mambibiktima sa iba pang lugar. Sa pag-uwi niya ng bahay, ay magdamag ng isip ang binata ng paraan. Kailangan uunahan niya ang buwaya upang hindi na makatakas pa ang aswang na yon. Sigurado kasi ito na ang buwaya na naman ang gagawing panangga ng aswang laban sa kanya. Hindi niya na namalayan na nakatulog na pala siya at sa kanyang pagkakahimbing ay napanaginipan niya ang lagusan ng dating minahan. Sa muli niyang pagsilip dito ay dumagundong ang mga pagsabog sa loob na naging dahilan upang tuluyang gumuho ang buong minahan. Napabalikwas ang binata dahil ramdam niya ang epekto ng mga pagsabog nito. Umupo naman siya sa higaan at sinasapo ang ulo. Dito niya na naisip na gumamit ng pampasabog laban sa buwaya. Napangisi naman si Jason at naalala niya ang isang kaibigan na may tiyuhing mangingisda na gumagamit ng dinamita. Kinabukasan ay pinuntahan niya ang kaibigan at nagpasama siya dito sa kabilang bayan upang sadyain ang tiyuhin nito. Nakilala ni Jason si Bruno, nagmamay-ari ng mga bangkang pangisda. Pero iligal ang pamamaraan nito. Gawa nga ng gumagamit ito ng dinamita. Halos maubos naman ang ipon ni Jason sa pagbili ng mga pampasabog. Bata, aanin mo ba ang mga pampasabog na yan? Tanong dito ni Bruno. Ito ba? Gagamitin ko po para mabilis na pasok ng pera. Nakangiting tugon ng binata. Mukhang magkakasundo tayo dyan, bata. Kapag kailangan mo pa, bumalik ka lang dito. Pero siyempre, kailangan ng pag-iingat.
Alam mo naman, hindi ba? Mahirap na baka may makahuli. At kaya lang naman ako nagtiwala sa'yo dahil bitbit ka ng pamangking ko. Maraming salamat dito, Mang Bruno. Asahan nyo, babalik pa ako dito. Sa kanyang pagbabalik ay inihanda niya na ang mga kailangan para sa muling paglusob sa latian. Kinabukasan sa pag-alis ng kanyang mga magulang, ay umalis na din si Jason. Muli naman siyang bumalik sa may burol. Pababa ito ng ilog. Sa pagsilip niya sa loob ng kakawyan, ay napakapayapa nito. Naglakad pa siya papasok. Katulad ng dati, mga huni lamang ng mga ibon ang kanyang naririnig. Hanggang sa narating niya na ang pinakamalawak na latian. Tandang-tanda pa niya kung saan umahon ang aswang. Kumuha ng patpat si Jason at inilubog niya ito sa tubig at marahang ginalaw. Makalipas ang ilang minuto, ay napansin niya ang paggalaw ng tubig sa bandang unahan. Alam niya na napaparating na ang buhaya. Ipinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa hanggang sa iilang metro na lamang ang pagitan niya sa buhaya. Binitawan niya na ang patpat at sinindihan na ang dinamita. Inihagis niya ito sa tubig at mabilis itong tumakbo papalayo. Ilang segundo lang ang lumipas ay dumagundong ang malakas na pagsabog. Umangat ang katawan ng buhaya at kitang-kita ng binata ang malaking sugat nito sa tiyan. Bumagsak sa tubig ang buhaya na wala ng buhay. Dahil sa pagsabog na yon, nagsigalawan pa ang tubig at gumalaw na ang iba pang mga buhaya. Sunod-sunod niyang hinagisan ng dinamita ang latian, dahilan upang magtalsikan ang mga buhaya. Ang ilan ay nag-iba ng direksyon at tuluyang lumayo sa lugar. Sa pagpapatuloy ng pagsabog ay hindi na nakatiis ang aswang at lumabas na ito sa kanyang pinagkukublian. Bakas naman sa itsura na ito ang matinding galit. Ngayon ay wala nang mautusan pang buhaya ang aswang na yon. Umangil naman ito na may garalgal na boses. Halata na ang pagiging sobrang tanda nito. Humakbang na ang aswang papalapit kay Jason. Alam ni Jason na hindi pa ganoon sagad ang taglay ng aswang dahil tirik pa ang araw ng mga oras na yon. Malaking pabor naman ito para sa kanya. Binunot niya na ang kanyang itak. Taliwas sa pagkakaalam ni Jason, ang aswang na nasa kanyang harapan ay mabagal ang pagkilos. Sa kabila ng nakakasindak na itsura nito, ay hindi ito kumikilos ng mabilis. Marahil gawa nga sa sobrang katandaan nito. Sa pag-amba ng aswang ng kalmot, ay madali lang itong nataga ni Jason. Tiningnan ng aswang ang kanyang kamay na halos maputol na at balat na lamang ang nakakapit. Muling umaangil ang aswang at galit na galit. Mas nakakatakot pa pala ang buhaya kumpara sa nag-uutos nito. Patuloy sa pag-abante ang aswang habang umaatras naman si Jason. Mga pag-atras na tila nauumay sa ginagawa ng kalaban. Kumuha ng isa pang dinamita si Jason at sinindihan ito. Tumakbo siya ng mabilis at inundayan ng sapak ang nilalang na yon. Sa pagbagsak nito ay mabilis inilagay ng binata ang pampasabog sa lupang kababagsakan ng aswang. Agad din naman siyang tumalon sa lupa. Sa pagsabog ng dinamita, ay nagkalasog-lasog ang katawan ng aswang. Kumalat ang may itim na dugo nito sa buong paligid. Nakanganga naman ang aswang nang binawian ito ng buhay.
Kinuha niya ang huling dinamita at isinalampak ito sa bunganga ng aswang at sinindihan. Hindi na mailarawan ang sumabog na ulo ng nilalang at nagkalat na lamang ito sa paligid. Sa mismong araw na iyon ay nalutas ni Jason ang nilalang na nagbigay ng takot sa kanilang baryo. Isang linggo ding nag-obserba si Jason sa ilog kung may buwaya pa bang magpapakita. Kahit siya mismo ay makailang beses na lumusong sa ilog upang mapatunayan na wala nang banta ang buong lugar. Sa paglipas pa ng ilang buwan, ay unti-unting bumalik ang mga tao sa ilog. Pero naglagay na sila ng harang sa bukana ng kakawyan. Matibay na nakailerang harang ang ginawa ng mga tao sa pagitan ng ilog sa bahaging kakawyan. Layunin nito upang hindi makapasok ng ganoon kadali ang anumang buhaya na magmumula sa kakawyan. Walang kamalay-malay ang mga taga-baryo na nakakasama lang nila ang nagpabalik ng kaayusan sa ilog. Isang araw, habang nasa tabing ilog ang magkakaibigan, ay nakita ni Jason si Anita mula naman sa kabilang grupo ng mga kababaihan. Lakas loob na lumapit si Jason at humingi ng paumanhin sa dalaga. Tinanggap naman ni Anita ang paumanhin ng binata. Ngunit tanging pagkakaibigan na lamang ang namamagitan sa kanila. Kahit papaano ay naibsa ng kasalanan niya sa dalaga. Nangako din siya sa kanyang sarili na magpapakatinuna sa babae. Lalo pat naalala niya ang magandang dilag na isa palang aswang. Habang naglalako ng prutas si Jason ay may 3 binata ang humarang sa kanya. Nalaman niya na isa pala dito ay kasintahan ni Anita. May nakapagsabi pala dito na muling kinausap ni Jason ang dating kasintahan na labis kinaiinit ng ulo ng lalaki. Maayos naman na nakipag-usap si Jason dito pero tila sarado na ang utak ng lalaki at sa itsura ng 3 ay sabik na silang bugbugin ang binata. Isang malakas na suntok ang ginawa ng lalaki pero tila sumuntok ito sa bakal. Dahilan upang mapayuko ito sa tindi ng pananakit ng kanyang kamao. Sumunod na umataki ang dalawa at ganoon din ang kanilang naranasan nang sapakin nila ang binatang antingero. Hindi na lumaban si Jason at umalis na lamang sa lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang normal na buhay, ay isang masamang balita ang gumimbal sa mundo ni Jason. Hatid ng kanyang kaibigan ang balitang pumanaw na ang kanyang amang si Carding. Agad nang tumakbo si Jason papunta sa pinagtatrabahuan ng kanyang ama. May ginagawa kasi itong malaking bahay. Nang marating niya na ang pinangyarihan, ay naroon pa ang kanyang ama na nakatihaya habang nakatarak ang nakausling bakal at tumagos sa dibdib nito. Ayon sa mga katrabaho ni Carding, ay nahulog daw ito at isang aksidente lamang ang nangyari. Pero alam ni Jason kung gaano kaingat ang kanyang ama. Hinala niya na sinadya ang pagkamatay ng kanyang ama. Makalipas ang ilang minuto, ay dumating na ang may-ari ng bahay, kasama ang mga otoridad upang kunin ang bangkay ng kanyang ama. Tanging panlulumo na lamang ang naramdaman ng binata. Isa-isa niyang sinulyapan ang mga katrabaho ng ama. Alam niya na may hindi tamang nangyayari dito. Nangako naman ang may-ari ng bahay na sasagutin niya
lahat ng gastusin at siya na ang bahala sa pag-aayos ng lahat. Nakiramay ng lubos ang may-ari at labis itong naawa sa anak ni Carding. Dahil sa sama ng loob, ay tumakbo naman si Jason patungo sa albularyo. Labis ding nalungkot si Carpio. Dahil kilala niyang mabuting tao si Carding, simula pa noong bata pa. Magpakatatag ka, Jason. Talagang ganyan ang buhay. Lahat naman ay lumilisan. Ipagdasal na lang natin ang maayos na pagtawid ng kaluluwa ng iyong ama. Pakikiramay ni Carpio. Alam ko naman po yun, Lo. Pero hindi katanggap-tanggap ang nangyari sa aking ama. Alam ko, may mali dito. Kahit hindi siya ang tunay kong ama, pero pinaranas niya sa akin ang tunay na pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak. Tugon dito ng binata. Naglalakad na si Jason patungo sa bayan upang sunduin na ang kanyang ina. Hindi niya alam kung papaano niya sasabihin sa ina ang nangyari. Namumugto pa ang kanyang mga mata habang tinatanaw ang pinagtatrabahuan ng ina. Sa paglabas nito ay marahan siyang lumapit dito at niyakap na lamang ang ina at umiyak na ito ng gusto. Makailang beses pa siyang tinanong ng kanyang ina bago nasabi ang nangyari. Sa narinig ni Flora ay tila binuhusan siya ng malamig na tubig at bahagyang natigilan. Bumuhos na lamang ang luha ni Flora at napayakap ito sa anak. Nais nitong makita ang asawa pero pinilit siya ni Jason na sa bahay na lamang hintayin dahil may nag-asikaso na sa bangkay ng ama. Sa unang gabi ng lamay, napansin agad ni Jason na may 4 na kasamahan ng kanyang ama ang hindi nakilamay. Sina Pablo, Timo, Roman at Totoy. Sa paglalim pa ng gabi ay lumabas itong si Jason. Sa sama pa rin ng loob ay nagpasya itong pagurin ang sarili sa paglalakad. Habang binabaybay ang daan ay ninais ni Jason na makasilay ng aswang upang pagbuntungan ng kanyang sama ng loob. Hanggang sa narinig niya ang tawanan ng mga kalalakihan. Nakita niya ang bahay ni Pablo kung saan naroroon ang 4 at nag-iinuman sa bakuran nito. Maingat na lumapit si Jason at tahimik itong nakinig sa usapan ng mga ito. Dito niya nadiskubre ang ginawang modus ng 4 na yon. Pinupuslit pala nila ang iilang materyales sa paggawa ng bahay at pasikretong ibinebenta. Nalaman pala ito ni Carding dahilan upang pinatahimik nila ito. Labis na nanggigil si Jason sa kanyang narinig. Sa mga oras na yon ay nais niya nang wakasan ang buhay ng mga taong pumaslang sa kanyang ama. Pero pinilit niyang mag-isip at magpakainahon. Tiyak, hihimas siya ng malamig na rehas kapag may nakahuli sa kanyang balak. Sa pagpapatuloy ng ilang gabing lamay ay nag-umpisa na sa paghihigante si Jason. Alam niyang masama ito, pero baka tumanda na lamang siya ay hindi pa rin mabibigyan ng hustisya ang ama. Hindi rin niya ito pinaalam kay Carpio dahil tiyak napipigilan lamang siya nito. Isang gabi, binalak niyang unahin ang pinakamalayo, ang bahay ni Totoy. Batid niya na wala pa ito sa bahay kaya hinanap niya ito at doon niya natagpuan sa palengke. Halos mapigtas na ang bibig nito habang nakikipagbiruan sa mga kaibigan. Pero
Nangingit-ngit naman sa galit si Jason nang makita niya si Totoy. Matiyaga siyang nag-abang kung kailan ito uusad pa uwi. Nagkubli naman ang binata sa isang puno ng saging habang inaabangan si Totoy na paparating na. Isang binata naman ang humarang kay Totoy na agad niya naman itong nakilala. Imbis na masindak, ay tumawa pa si Totoy at sa mismong bibig nito ay narinig niya na baka nais daw ni Jason na sumunod sa hilaw niyang ama. Unang sumugod si Totoy at halos mabali ang kamay nito nang sinuntok niya ang binata. Hinawakan ni Jason ang ulo ni Totoy at paulit-ulit na sinapak ang dibdib nito, dahilan upang halos mawala ng hangin si Totoy. Napadapa na ito sa lupa sa tindi ng atake ng antingero. Walang kalaban-laban ang lalaki sa animoy bakal na katawan at mga kamao ng binata. Matapos kong iligtas ang baryo sa kamay ng aswang, ito pa ang igaganti niyo sa akin. Galit na wika ng binata. Dinampot niya si Totoy at pinatihaya. Dito niya ito inupuan at walang habas na pinagsasapak ang pagmumukha nito. Nagtatalsika na ang mga dugo nito ngunit hindi pa nakontento ang binata. Hanggang sa nawasak na ang mukha ni Totoy at nawalan na ito ng buhay. Itinali niya ang paa ng kalaban at hinila. Daig pa ni Jason ang isang demonyo sa tindi ng kanyang galit. Wala naman siyang pakialam sa dilim ng paligid habang hinihila niya ang katawan ni Totoy. Nang makaabot na siya sa bangin, ay inihulog niya ang katawan nito. Ngunit hindi pa tapos si Jason dahil malaya pa ang tatlo. Sa mga sumunod na gabi, ay si Roman naman ang kanyang pinunteriya. Nalaman niya na mag-isa lang pala ito sa buhay. Kaya naman pinasok niya ito sa bahay mismo. Sa taglay na lakas ni Jason ay baliwala sa kanya ang tarangkahan ng pinto. Lumangit-ngit pa ang pinto habang dahan-dahan niya itong binubuksan. May nag-iisang kwarto lang ang bahay at mula sa labas nito ay dinig pa niya ang paghihilik ng lalaki. Sa pagpasok niya ay kitang-kita niya ang mahimbing at masarap na tulog ni Roman habang ang kanyang ama ay pinaglalamayan. Buong lakas niya itong sinakal hanggang sa nawalan ito ng malay. Sa laki ng katawan ni Roman ay nagawa pa itong buhatin ng binata. Dinala niya ito sa bangin kung saan niya inihulog si Totoy. Tinalian niya ang mga kamay, maging ang mga paa nito, at pinalibutan ng alambre ang leeg. Binusalan din niya ang bibig nito. Makalipas ang ilang minuto, ay nagising na nga itong si Roman. Agad itong nagpupumiglas hanggang sa nakita niya si Jason. Nagmamakaawa pa ang lalaki at nakiusap na ipakulong na lamang siya. Kung gaano kalaki ang katawan mo, ganun ka rin pala kaduwag. Nanggigigil na wika ng binata. Itinayo niya si Roman sa dulo ng bangin. Ang dulo ng alambre na nasa liig nito ay nakatali sa isang kahoy. Nanginginig na ang lalaki habang tanaw ang lalim ng bangin na yun. Alam mo bang nasa baba ng bangin ang kaibigan mong si Totoy? Maya-maya lang, magsasama na kayo dyan. Mga peste kayo. Kamay ko ang maghuhusga sa inyo sa ginawa niyo sa aking ama. Madiing wika ni Jason.
Mula sa likuran ni Roman, isang napakalakas na suntok ang binitawan ni Jason dahilan upang tuluyang mahulog sa bangin si Roman. Naglambitin sa bangin si Roman habang nangingisay dahil sa pagkakasakal. Tumirik ang mga mata nito hanggang sa nawalan na ng buhay. Iniwan na ni Jason ang lalaki at may dalawa pa siyang buburahin sa mundo. Sumapit na ang araw ng libing. Marami ang nakipagluksa pero sa kabilang banda ay pinag-uusapan ang pagkawala nila Roman at Totoy. Narinig ni Jason na iniisip ng mga tao na may panibagong aswang na naman sa kanilang lugar. Sa ganitong kondisyon ng mga tao, ay malaya niyang magagawa ang kanyang mga balak. Isang gabi lang, ang lumipas ay muling kumilos ang binata. At ang punteriya naman niya ay si Timo. Habang taimik na nagmamatsyag si Jason sa tahanan ni Timo at kasama ang pamilya sa isang masayang hapunan, ay mas umigting ang galit ng binata. Isang larawan ng masayang pamilya ang kinuha sa kanya ng taong nakikita niya. Naghintay pa ito ng halos 1 oras bago nagkaroon ng pagkakataong matangay si Timo. Lumabas ito ng bahay at pumasok sa palikuran kung saan may ilang metro ang pagitan sa bahay. Bumulaga naman kay Timo si Jason habang nakaupo siya sa trono. Walang ano-ano ay itinarak nito ang kapirasong bakal sa mismong mata ng lalaki. Hinila niya ito palabas ng palikuran at dumaan sa may kakawian. Walang pakialam si Jason kung nagkasabit-sabit man ang katawan ni Timo sa mga tinik sa gubat. Sa pagdating niya sa bangin, ay buong lakas niyang inihagis ang lalaki. Isa na lamang ang natira at iyon ay si Pablo. Ngunit naalarma na ang buong baryo sa sunod-sunod na pagkawala ng mga tao. Nagpulong-pulong na ang mga ito at nakita ni Jason na nakisali din si Pablo. Isang umaga ay nag-igib si Jason sa bukal ng ilog. Habang nagsasalok ay narinig niya ang boses ni Mang Carpio sa kanyang likuran. Malakas ang hinala ko na hindi aswang ang may gawa sa pagkawala ng 3 kalalakihan na dating kasama ng iyong ama. Sambulat ng albularyo. Ibang aswang ang ipapalasap ko sa mga taong pumaslang sa aking ama. Alam kong mari, pero ano bang maaasahan natin sa batas ng tao, Lolo Carpio? Seryosong wika ng binata. Tanging hiling ko lang, Jason. Huwag ka sanang lamunin ng iyong galit. Pero alalahanin mo ang totoong responsibilidad bilang isang antingero. Hindi ko nakakalimutan yan, Lo. Pero anong kaibahan nila sa aswang? Pinatay nila ang taong maayos na naghahanap buhay para lamang sa kanilang pangsariling kapakanan. Madiing wika ng binata. Tanging buntong hininga na lamang ang natugon ni Mang Carpio. Alam niya na kahit pigilan pa niya ang binata, ay hindi na mababago pa ang balak nito. Kinagabihan mismo sa araw na iyon, ay ginawa na ni Jason ang pagtapos sa kanyang balak. Sa pagdating niya sa bahay ni Pablo, ay nakita niyang nag-alsa balutan na ito. Kasama naman ang pamilya. Tila napagtanto niya na siya na ang isusunod. Naging pahirap tuloy kay Jason kung papaano niya makuha si Pablo na hindi nalalaman ng pamilya nito.
Wala nang ibang naisip na paraan si Jason kundi gumawa ng gulo. Buong lakas niyang sinapak ang isang haligi ng bahay, dahilan sa dahan-dahan itong pagtagilid. Nagsisigawan na ang mga tao sa loob. Maya-maya pa ay lumabas ng bahay si Pablo upang tingnan ang nawasak na haligi nito. Bitbit nito ang isang gasera, ngunit biglang bumulaga sa kanya si Jason na agad namang tinakpan ng binata ang bibig nito at kinaladkad sa likod bahay. Walang tigil sa pagmamakaawa si Pablo, ngunit tila isang bingi na si Jason ng mga sandaling yun. Habang nasa bangin na sila, ay lumuhod na itong si Pablo at labis-labis na pagsisisi sa kanyang ginawa. Ayon sa kanya, si Timo naman daw talaga ang nagtulak kay Carding. Kahit sino pa sa inyong apat ang tumulak sa aking ama, magkakasabwat pa rin kayo. Galit na wika ng binatang naghihimutok na sa bugso ng damdamin. Kung ayaw mong patayin kita, tumalon ka sa bangin. Dagdag pa dito ni Jason. Magkahalong luwa at pawis na ang namutawi sa mukha ni Pablo. Nanginginig na ito sa takot lalo pat binunot na ni Jason ang kanyang itak. Baka lang tumarak sa dibdib ng aking ama, kaya bakal din ang ipaparanas ko sa iyo, hayop ka. Wika pa ni Jason. Hinablot niya si Pablo at isinandal sa isang puno. Kinuyom niya ang kamao na punong-puno ng lakas at galit. Umalingaw-ngaw ang kanyang sigaw sa paligid at kasunod nito ang napakalakas na suntok sa dibdib ni Pablo. Sa tindi nito ay tumagos ang kamao ng binata sa mismong puno. Butas ang dibdib ng lalaki na naging dahilan sa kamatayan nito. Bumagsak sa lupa ang walang kalabang-labang si Pablo. Hinila ito ni Jason at inihagis sa bangin. Dito na tumigil si Jason na parang nabunutan ng tinik. At isinumpa niya sa kanyang sarili na walang pipiliin ang kanyang kamay na bakal, tao man o aswang. Lahat ay kakantiin niya. Nagpatuloy ang buhay ng mag-ina. Sa panahong ito ay mas binabantayan pa niya ang ina dahil ito na lang ang meron siya. Habang ang mga pamilyang naiwan ng mga pinaslang ni Jason ay suntok sa buwan na lamang kung matatagpuan pa nito ang kanilang padre de pamilya. Ilang linggo ang lumipas, may isang magkakahoy na nakatagpo sa mga bangkay sa bangin. Umaalingasaw na ang mga ito at inuuod pa. Sa itsura ng mga bangkay ay dumanas ito ng matinding paghihirap bago pinatay. Napagtanto ng mga otoridad na hindi aswang o mabangis na hayop ang pumaslang sa mga ito, kundi isang tao. Ang kasalanang ginawa ni Jason ay naningil na. Sa patuloy na pag-iimbestiga ay natukoy ng mga otoridad ang isang tao. Walang iba kundi si Jason. Inusig siya ng pamilya ng mga yumao ngunit walang sapat na ebidensyang nakuha sa binata. Kaya hindi naman nakulong itong si Jason. Subalit, ang naging kapalit ng kalayaan ni Jason ay ang pagkakasakit ni Flora. Isang sakit na hindi likha ng kalikasan, kundi gawa ng isang maitim na mahika. Isang araw, nag-abiso ang kanyang ina. Napuntahan muna ni Jason ang tindahan upang ipaalam sa amo nito na liliban muna siya sa trabaho dahil masama ang pakiramdam niya.
Matapos niyang puntahan ang bayan, ay dumiretso na siya kay Carpio upang isangguni ang nangyari sa kanyang ina. Sa pagdating nila ng bahay, ay labis na ang panghihina ni Flora. Nagmadali agad ang albularyo. Napulsuhan ang ina ni Jason at dito niya nalaman na kinulam pala si Flora. Maya-maya pa ay biglang sumigaw si Flora at dinadaing niya ang labis na pananakit ng tiyan. Kabado na si Jason habang nakamasid lang sa paghihirap ng kanyang ina. Patuloy naman sa panggagamot si Carpio at ginawa nito ang abot ng kanyang makakaya. Natukoy ko na ang mangkukulam, Jason. Sa bahay ni Timo. Madiing wika ni Carpio. Habang patuloy pa na ginagamot ni Carpio si Flora, ay biglang nawala si Jason. Napapikit na lamang ng mata ang albularyo dahil alam niya na ang binabalak ni Jason. Hindi rin naman niya maaaring iwanan si Flora. Samantala, isang makulimlim na hapon nang dumating sa tapat ng bahay ni Timo si Jason. Walang pagdadalawang isip ay sinugod niya ito. At sa pagsipa niya ng pinto, ay naroon mismo ang matandang babae na nakaupo sa sahig at nag-uurasyon. Kasalukuyan itong nilalabanan sa espiritual na aspeto ang albularyong si Carpio. Naroroon din sa paligid ang pamilya ni Timo. Napatras ang mga ito dahil naman sa pagkabigla. Habang ang mangkukulam ay nananatili lamang sa sahig at nakapikit. Walang pag-atubili ay tinaga ni Jason ang leeg ng matanda. Dumilat ang mga mata nito at sinapu ang malaking sugat sa leeg. Natumbay ito at tuluyang nangisay. Muling inundayan ni Jason ng tagaang nilalang dahilan upang magsigawan ang mga tao sa labas. Nandilim ang paningin ng antingero ng mga sandaling yon. Tila nilukob na ng kasamaan. Ibinaling niya ang atensyon sa asawa ni Timo at walang awang pinagtataga. Sinunod naman niya ang dalawang anak ni Timo na agad ding binawian ng buhay. Tila isang toro na nagwawala ang binata, ngunit ang isa nitong anak ay nakatalon pa sa bintana. Lumabas naman si Jason at hinabol ang binatilyo. Dahil sa ingay, ay nagsilabasan na rin ang mga kapitbahay at kitang-kita nila ang walang humpay na pagtaga ni Jason sa binatilyo. Nabalot ng takot ang mga tao sa pagpaslang ni Jason sa naiwang pamilya ni Timo. Tumigil naman si Jason at ibinagsak ang kanyang sandata. Alam niya na hindi maniniwala ang otoridad sa tunay na dahilan. Naglakad si Jason at naging ilag sa kanya ang lahat. Sa pag-uwi niya naman sa bahay, ay naroroon na sa balkonahe si Carpio at naghihintay niya sa kanyang pagbabalik. Isang duguan na binata ang humarap kay Carpio. Napayuko na lamang ang albularyo. Kamusta na sa inay, Lolo Carpio? Mahinang tanong ng binata. Huwag mo na siyang alalahanin. Ligtas na ang iyong ina. Pero ikaw, Jason, ano ang ginagawa mo? Malungkot na wika ng matanda. Alam ko nga ang ginawa, Lo, at handa ko itong pagbayaran. Malumanay na tugon ng binata. Sinilip niya ang kanyang ina at mahimbing na itong natutulog. Umaliwalas na rin ang itsura nito. Napangiti na lamang si Jason at nasabi niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para sa kanyang ina, kahit pa kapalit nito ay kukuha siya ng mga kaluluwa.
Bago naman magtakip silim ay hinabilin ni Jason ang ina kay Carpio. Tumango ang matanda at hindi na pinigilan ang binatang umalis. Samantala, habang nag-iimbestiga pa ang mga kapulisan sa mga taong nakakita, ay nagpakita si Jason at ibinigay ang sarili sa otoridad. Ang binatang may mutya ng bakal ay nakapiit na sa kulungan na yari sa bakal. Nakaupo na lamang siya sa sahig habang nakatitig sa rehas. Nasa hiwalay na kulungan ang binata sa pangamba ng mga pulis na baka kung may kasama itong ibang preso ay paslangin din niya. Sa paglalim ng gabi ay tumayo na si Jason. Lumapit sa rehas na bakal. Hinawakan niya ito at hinila. Bumaliko naman ang dalawang rehas at malayang nakalabas ang binata. Pagsapit ng umaga, tanging ang bakas na lamang na ginawa ni Jason ang nakita ng mga pulis. Naglaho ang antingero at walang nakakaalam kung saan na ito nagpunta. Labis naman itong ikinalungkot ng kanyang ina. Lumipas ang panahon, muling umiral ang mga aswang sa baryo. Subalit, sa bawat umagang dumating, ay may nakikitang aswang na nakasabit sa puno at wala ng buhay. Nang makita naman ito ni Carpio, alam niya kung sino ang may gawa nito. Walang iba, kundi ang binatang nakapulot ng mutya ng bakal. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa totoong takbo ng buhay. Mga pagsubok na nagsasadlak sa atin sa kapariwaraan. Pinatunayan din sa atin ng kwento na walang magandang may dudulot ang paghihiganti. Pero gayunpaman, hindi nakalimot si Jason sa tunay na layunin ng isang antingero. Okay, grabe tong kwento na to mga kabaryo. Nakakaiyak na nakakalungkot, no? Kasi ang daming brutal na nangyari na namatay, no? Unang-una yung tatay ni Jason. Grabe rin. Biruin yung simpleng pagkakakitaan lang pinatay yung airpot niya. No? Doon pa lang nakakalungkot. Kahit naman sino talaga, no? Tapos yun nga, yung agalong hayupan, bago yun. No, hindi ko rin masyado napainggan yun. Tapos yun, tama naman yung aral na binigay sa atin. Walang magandang may dudulot ang paghihiganti. Yan. Sa ngayon, hanggang dito na lang muna yung komento natin. And then, sa nagtatanong kung anong nangyari sa atin, medyo may hindi lang magandang nangyari. May inasikaso lang tayo, pero babalik na ulit tayo mga kabaryo. And then, baka mag-daily na ulit tayo. Depende. Titingnan natin. Tapos yung shoutout ko pag okay na lahat para mababasa ko yung mga comment nyo. So, yun, comment kayo sa baba para mabasa ko. Salamat din sa patuloy na pagsuporta, no? Kwentong Baryo, Kwentong Kalakbay, saka Kwento ni Kabaryo. Yan, mag-birthday na tayo ng March. Sana umabot ng 100k to na subs, no? Tingin na, lapit na no? Sana umabot, pa-birthday niya na. Yeah, so, maraming salamat. Hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.